Kahit po umaga tayo po'y dadako sa salita ng ating pong Panginoon. Kung tayo po'y mayroon pong Biblia, buksan po natin ang Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 1. Sabi ni Pablo, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang mga salita niya na atin pong nabasa ngayon pong umaga. Hallelujah. Ang ating pong paksang pinag-uusapan ay ang pamumuhay. Bilang mga mananampalataya. So living, sabi dito, living sacrifice. Hallelujah. Mamuhay nang naayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. So, ang uri ng pamumuhay mayroon tayo. Yan po yung nais ng ating pong Panginoon na makita sa buhay ng bawat isa. Ano po? So sinasabi ng Bible sa NIV version, yung salitang present, ang binabanggit po doon is offer. Offer your bodies as a living sacrifice. Mahalaga po na yung atin pong mga buhay, ang ating mga katawan ay nakatalaga sa Diyos. Amen po ba? Amen. So si Pablo po ay namamanhik, nananawagan, nakikiusap sa lahat ng mga mananampalataya sa Roma. Hallelujah. Sabi niya, therefore, brothers, in the mercies of God. Hallelujah. Sa habag ng atin pong Panginoon, sa Tagalog po ay masaganang habag. Amen po. Hallelujah. So tayo bilang mga mananampalataya, alam natin na ang Diyos natin ay Diyos ng kahabagan. Kumbaga, nahabag ang Diyos sa kalagayan natin. Bakit tayo nandito? Kinahabagan ka ni Lord. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Bawat sa atin, hindi naman tayo karapat-dapat Hindi tayo karapat-dapat doon sa mga biyaya ng ating pong Panginoon. Pero dahilan sa ang ating Diyos ay Diyos na punong-puno ng habag. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, nandito po tayo. At ang layunin kung bakit tayo nandito, gusto natin na yung buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Diba? Ano ang layunin ng bawat tao? Bakit kailangan pumunta ng church? No?
tuwing linggo ay pupunta ng simbahan. Para ano? Para yung buhay ng isang tao ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Kaya, ang sabi ni Pablo, ang kanyang pakiusap at panawagan, hallelujah. Sabi niya, I appeal to you. Diba? Kumbaga, si Pablo ay namamanhik sa mga kapatid o kapatiran ayon sa masaganang habag ng atin pong Panginoon. Sabi niya, to offer, to present our bodies as a living sacrifice. Hallelujah. So, ano nga ba yung atin pong kalagayan? Ano nga ba yung, bakit binabanggit dito yung ating katawan? Siyempre sa katawan po natin, ano bang nakapaloob sa katawan, mayroon tayo. Diba? Hallelujah. Siyempre, ang nakapaloob dyan, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu. Amen. Ang katawan natin, isang bahagi lamang ng ating buhay. Amen po ba? Diba? Isang bahagi lang yung katawan natin. Pag wala yung kaluluwa natin, kung wala yung espiritu natin sa loob ng ating katawan, patay na tayo eh. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Kaya tayo kumikilos, kaya tayo gumagalaw, kaya tayo po nakakapagsalita kasi nga mayroon kang espiritu, mayroon kang kaluluwa na nasa loob ng iyong katawan. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, by the mercies of God, to present our bodies. Ngayon, ibig sabihin, mga minamahal, mahalaga kay Lord ang ating mga katawan. Amen? Hallelujah. At yung katawan na mayroon ka, yan ay maliwanag na atin pong buhay. Buhay na maihahandog natin para sa Kanya. Amin po ba? So yung buhay natin, dapat nating maihandog sa Kanya. Hallelujah. Kaya yung buhay na mayroon tayo, hallelujah. Yung buhay na mayroon tayo, yan po ay living sacrifice natin kay Lord. Amen po? Amen. Hallelujah. Sa Bible, ang inihandog talaga ay buhay eh. Amen? May buhay. Kaya nga, sa lumang tipan, mga minamahal, ang dinadalang mga handog sa templo, hindi naman sila nagdadala ng patay na eh. Ang dinadala sa templo ay mga buhay na hayop. At pagdala ng mga tao ng mga handog na mga hayop, tupa, kambing, o anuman, para sa kanilang mga kasalanan, mga minamahal, dinadala nila ito sa templo, buhay. At yung mga Levita at saserdote, sa kapalamang nila papatayin. Hallelujah. At ang dugo ng mga hayop, mga minamahal, ito yung inihahandog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao sa harap ng Diyos. Diba? Kaya nga, pagka ang tao ay nakagawa ng kasalanan, sa lumang tipan, magdadala siya ng kanyang handog.
na hayop. No? At ang dugo ng hayop na ito ay yun ang dadalhin at susunugin doon sa altar. No? Sa sunugan ng handog sa templo para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Hallelujah. So makita po natin mga minamahal, maging sa ating panahon, hallelujah, walang ibang pinakananais ang ating pong Panginoon sa ating kalagayan, sa ating buhay, kundi ang ating maihandog, ang ating buong pagkatao sa harap ng ating pong Panginoon. Hallelujah, bilang isang buhay na handog sa harap ng ating pong Panginoon. Amen. Bakit? Magagamit pa ba tayo ni Lord? Pagpatay na tayo, di ba wala na? Tapos ng kwento sa buhay natin. No? Pag namatay tayo, tapos na. Hallelujah. Kaya nga, sa buhay na mayroon tayo, as long as na tayo po ay nakakagalaw, kumikilos, no? Marami pa tayo pwedeng magawa para kay Lord. Ibigay natin yung the best. Amen? The best na paglilingkod, the best na pagpupuri, the best. Hallelujah. Sapagkat yun ang nais ni Lord. Amen po. Amen. Hallelujah. Alam niyo, sa lumang tipan, may katangian ang mga handog eh. Hindi pwede yung may mga kapansanan. Alam niyo yun? Pag nagdala tayo ng ating handog sa templo, huwag nating piliin yung may kurikong. Yung may mga pilay. May mga bukol-bukol. Ay, ito. Ito na lang siguro dalhin ko sa simbahan. Kasi hindi na magtagal to eh. Diba? Pagkang yung manok ninyo na sa linggo ng may sipon, ay, ito na lang siguro. Hindi na magtagal to, ito na lang para pakinabangan ni pastor to eh. Sabi ng manok, sa palagay nyo, acceptable kay Lord yun? Ay, kung ikaw nga eh. No? Para lang masabi na mayroon kang offering, mayroon kang handog. No? Sa Panginoon, kahit na may kapansanan, di ba ang manok pagka maya-maya, hallelujah. Huwag po, amen? Hindi po yan karapat-dapat kay Lord. Di ba? Sa Bible, mayroong naghandog na magkapatid. Di ba? Si Abel at si Cain. Hallelujah. Ano po, naghandog po si Cain sa Panginoon. Siyempre, yung mga handog na dala niya, handog ng kanyang ani sa bukid. Hallelujah. Pero hindi niya pinili yung pinakamaganda. Ang pinili ni Cain ay yung may mga diferensya. Kaya, nung ilagay niya sa sunugan ng handog, hallelujah. So, ano po nangyari? Yung usok nung handog niya ay nandun lang. No? Nang pumailan lang yung usok,
Nagkalat lang doon sa itaas. No? Samantalang si Abel ay naghandog, pinili niya yung pinakamaganda. Pinakamataba. Kaya kung meron tayong anak na ihandog sa Panginoon, piliin natin yung pinakamataba. Ay, siyempre, alam niyo kung sino ang amin, si Ruth. Pinakamataba eh. Diba? Pinili ni Abel ang pinaka-the best. Sa tingin niya, bakit? Si Lord ay the best para kay Abel. Si Yahweh, ang Diyos niya ay the best para sa kanya. Kaya nga, ang pinili niya ay pinakamaganda at pinaka-the best. So, sinunog yung handog ni Abel at ang usok ng kanyang handog ay pumailan lang. Diretso pataas. At sa the Bible, ito ay nalanghap ni Lord. Amen po ba? Yung handog ni Abel ay naging mabangong samyo kay Lord. Hallelujah, sweet aroma. Diba? Sa umaga, pag nagtimpla kayo ng kape, wow, bango ng kape. Sweet aroma eh. Diba? Ganon yun. Nalalanghap natin. Hallelujah. Pagka naggisa ang inyong meat sa kusina, wow, sarap. Di ba nalalanghap natin yon? Kung may pang-amoy kayo, pero kung wala, hindi nga malanghap yun. Alam niyo mga minamahal, yung handog ng tao, sinasamyo ni Lord yan. Wow. Natutuwa si Lord. Amen. Napaparangalan, nasisiyahan ang ating pong Panginoon sa bawat handog ng kanyang mga anak na the best para sa kanya. Hallelujah. Kaya nga, nung makita ni Abel na kinalugdan ni Yahweh ang handog, nang makita ni Cain na kinalugdan ni Yahweh ang handog ng kanyang kapatid na si Abel, kaysa sa kanya, ano po? Nainggit si Abel at si Cain. Hallelujah. Diba? Nainggit siya. Nagtanim siya ng sama ng loob. Hallelujah. Bakit? Kasi nga, pareho sila naghandog sa Diyos, pero yung kanya hindi acceptable, hindi katanggap-tanggap. Pero yung handog ng kanyang kapatid, ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi nga, the best. Ba? Hallelujah. Kaya nga, dahil sa galit ni Cain sa kanyang kapatid, dahil sa inggit niya, ano pong ginawa niya? Niyaya niya ang kanyang kapatid. Brad, punta tayo sa gubat. Sumama si Abel, pag doon sa gubat, pinaslang niya ang kanyang kapatid. Sipin niyo yun? Dahil lang sa handog eh. Dahil lang sa handog, sa pag-offer nilang dalawa, nagawa ni Cain, patayin ang kanyang kapatid. Hallelujah. Kaya nga sa buhay natin, bilang mga anak ng ating pong Panginoon, pag ang buhay natin ay naging kalugod-lugod sa Diyos, may kita ng ating mga kapatid, may kita ng iyong mahal sa buhay, ang kaibahan ng naglilingkod sa Diyos. Nandiyan pa kayo? Amen. Ipaparanas ng ating pong Panginoon yan. At darating yung panahon na maaring kainggitan ka ng ibang tao. Kainggitan ka ng iyong mahal sa buhay. Bakit? Sapagkat iba
ang buhay ng mga taong naglilingkod sa Kanya, kinalulugdan ng Diyos. Diba? Hallelujah. Sa mga minamahal, sabi ni Pablo, I appeal to you, therefore, brothers, that by the mercies of God, to present your bodies, no? Hallelujah. As a living sacrifice. Hallelujah. So, kailangan natin i-offer ang ating katawan bilang isang buhay na handog. Hanggat hindi natin ganap na itatalaga sa Diyos ang ating sarili, ang ating buhay, hindi natin magawa at hindi natin kayang mamuhay na kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon. Nandiyan pa kayo? Diba? Hanggat hindi natin ganap na naitatalaga. Kasi pag sinabing ganap na pagtatalaga, buong buhay natin, wala tayong itinitira sa sarili natin, kundi lahat, buong pagkatao natin ay ino-offer natin para kay Lord. Amen? Amen. Sapagat yun ang nais ng atin pong Panginoon. Hindi nais ng Diyos, Lord, kalahati lang. No? Lord, pwede bang kalahati lang ng buhay ko? Kasi, hindi pa ko handa, Lord eh. Diba? Minsan, marami tayong reservation sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Bakit? Iniisip natin, baka kung ibigay natin ang buong buo para sa Panginoon, baka naman ay mahirapan tayo. Diba? Ganon tayo. Minsan, iniisip natin, baka mahirapan tayo. Baka tayo mawalan. Hindi, mga kapatid. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, hindi ka mawawalan. Hallelujah. Nais lamang ng ating pong Panginoon na maipakita sa bawat sa atin kung ang ating buhay, ang ating mga sarili ay ganap natin na inaitalaga at ay pagkatiwalat ihandog sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Makikita natin ang malaking pagbabago na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Diba? Kaya nga, sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are becomes new. Amen. Bago na tayo eh. Amin po ba? Pag ang buhay natin, ang ating mga sarili, ay ganap na ating naitalaga sa atin pong Panginoon. Magiging ganap ang pagbabago sa buhay natin. Amen. Yung mga dating bagay sa buhay natin ay pawang naging bago na. Diba? If any man be in Christ, ang sino mang na kay Kristo, sabi ng Biblia, ay isa ng bagong nilalang. Amin po ba? Bagong nilalang. Kaya ang tawag sa atin ay born again. Kasi bagong nilalang ka eh. Hindi sa pamagitan ng pisikal na pagbabago o pisikal na kapanganakan. Sabi ng Biblia sa panahon ni Nicodemo. Diba? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ang tao kailangan ma-born again. Kailangan maipanganak ng muli sa Espiritu. Hallelujah. Diba? Mabago yung ating kaisipan, mabago yung ating pagkatao, mabago yung ating buhay. So, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away.
Yung mga dating bagay sa buhay natin, sabi ng Bible, is pass away. Lumipas na yun eh. Amen? Hallelujah. All things are passed away. Behold, all things are becomes new. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, sabi niya, to present your bodies as a living sacrifice. Totoo po mga minamahal, sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin magsakripisyo lagi. Amen po ba? At ang paglilingkod kayo, talagang sacrifice yan. Naisip ba natin, ay kung si Kristo nga mismo, anak ng Diyos, galing sa langit. Nakita ba natin ang sakripisyo ni Lord, ni Jesus Christ? Diba? Dapat makita natin yon at maramdaman natin, iniwan ni Kristo ang lahat, na mayroon siya doon sa kalangitan. Diba? Pansamantala, yung kanyang pagka-Diyos, sabi ng Bible, ay hinubad niya. Hallelujah. Nag-anyong tao. Hallelujah. At nag-anyong alipin. Hallelujah. At inalay niya ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang kamatayan doon sa cross. Hallelujah. Diba? Sakripisyo yun. Isinakripisyo ng ating Panginoon ang lahat na mayroon siya. Hallelujah. Iniwan niya ang langit at naparito sa lupa, nagkatawang tao, inihandog ang kanyang buhay hanggang doon sa kamatayan sa cross ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Isang bagay mga minamahal, na si Kristo lamang ang nakagawa ng bagay na yan. Diba? Nakakalungkot isipin. Hallelujah. Na napakarami mga taong nabubuhay sa ating panahon. Diba? Ang paniniwala nila, si Kristo ay tao lamang, si Kristo isang propeta lamang, at hindi siya tunay na Diyos. Si Kristo ay katumbas lamang ng propeta nilang si Muhammad, sabi ng mga Islam. Diba? Kaya nga, nung nakaraan ang mga Muslim pumunta, taon-taon nagkakaroon sila ng pilgrimage sa Saudi Arabia, na minsan sa tanang buhay nila, ma-experience nilang pumunta doon. Hallelujah. Para sumamba at mag-ikot-ikot doon sa isang kwadradong bagay. Diba yung mga tao, diba? Ipag-ikot sila, yung mga Muslim. Ano po nangyari? Hallelujah. Diba? Sa balita, daming libong taong namatay na pumunta doon sa Saudi Arabia para maranasan nila minsan sa kanilang buhay, doon sila namamatay. Siyempre, sobrang init Diba? Sa tindi ng init ng panahon. Eh kung ikaw galing ka sa Pilipinas, pupunta ka doon, eh kung di tayo masyadong sanay sa sobrang init ng panahon, pagdating mo doon, mas matindi palang init doon. Mamamatay ka nga. Pero sakripisyo nila yun Andyan pa kayo? Sakripisyo nila alang-alang sa kanilang paniniwala. Alang-alang sa kanilang relihiyon. Hallelujah.
ng paniwala nila, yun ay kalooban ni Allah sa kanila. Ayan pa kayo? Hallelujah. Diba? Ay kung sila nga, ay kaya nilang magsakripisyo eh. Diba? Hindi lang naman yung buhay ang sinakripisyo nila, pati pera nila. Diba? Bago ka naman makapunta sa Saudi Arabia, kailangan mag-ipon ng maraming pera. Nandiyan pa kayo. Para magawa yung isang sakripisyo. Kung yung mga taong ang paniniwala nila, hallelujah, at relihiyon na mayroon sila'y tama, kaya nilang magsakripisyo ng buhay at pera. Sa ating kalagayan bilang naniniwala tayo ng ating pinaglilingkuran na Diyos ay totoo at buhay. Kaya ba natin magsakripisyo ng ating lakas, ng ating buhay siyempre? Amen. Diba? Bilang Kristiyano, dapat buhay man o kamatayan, handa natin isakripisyo para sa Panginoon. Amen. Amen. Lord, ay ayaw ko, pastora. Gusto ko sa buhay lang. Ayaw ko sa kamatayan. Hallelujah. Diba? Hindi ba natin alam na tayo po ay kabilang sa mga sundalo ni Kristo? Amen. Amen. Ikaw at ako'y sundalo ni Kristo na dapat araw-araw handa tayong makipaglaban at makipagbaka at magsakripisyo ng ating buhay alang-alang sa ating pananampalataya at para sa ating Panginoon at Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! Kaya nga alam ba natin bakit sa mga Muslim ay mayroong tinatawag na mga suicide bomber? Kasi nga, bata pa lang sa kanila ay tinuturuan na. Hallelujah. At ang tawag sa kanila ay mga Muslim extremist. Bata pa lang, sinanay na sila sa pakikipagbaka. At ang pag-aalay ng buhay, ang paniwala at turo sa kanila, yun ay kalooban ni Allah sa kanila. Diba? Ikaw ba naman ay sa buhay mo, ay sa kain-kain mo, no? Ay nadoktrinahan ka na pagka ang buhay mo ay yung ibinigay para sa pakikipagbaka. Hallelujah. Ay kalooban ng Diyos na si Allah. Ibibigay mo yung buhay mo. Sige, kabitan nyo ng granada ang katawan ko. Punta ko doon sa mga lahing Hudyo. Pagdating doon, pasabugin yung katawan niya. Hallelujah. Diba? Sakripisyo yun eh. Na ang paniniwala ng mga taong ganito, mula pagkabata, talagang inilagay na sa isip nila na sila ay nakatalaga para isakripisyo alang-alang sa kanilang paniniwala. Hallelujah. Kaya mahalaga yung turo eh. Mahalaga yung doktrina na inailagay sa ating kaisipan. Pagtama ang pundasyon at salita ng Diyos na naitanim sa atin. Kapatid, mga minamahal, kahit ano pa ang dumating sa ating problema, hindi ka magbabago ng iyong paniniwala sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Amen! Bakit? Tama ang naitanim sa iyo. Diba? Hindi
hindi tayo tinatamnan. Hindi natin tinuturuan ng ating mga bata, sige, isakripisyo yung buhay nyo hanggang kamatayan. Diba? Sila lang ang gumagawa niyan. Bakit? Kay Lord mahalaga ang buhay. Amen. Naparito ang ating Panginoon hindi para pumatay, hindi para magwasak at magsira. Si Satanas lang yun. Diba? Kalooban ba ng Diyos kahit yung mga taong walang kamalay-malay ay mamatay dahil sa kanilang pakikipaglaban? Sa kanilang paniniwala at doktrina? Di ba hindi? Hallelujah. Kaya nga minsan, pagka tayo pupunta sa marami mga tao, pagka sumasakay kami ng train, ng MRT, isip ko, baka may mga extremist dito nakasakay. At pasabugin yung sarili niya, edi damay tayo. Di ba nangyari na yon din sa atin? May mga terorista na sumakay. Alam niyo mga minamahal, mahalaga yung ating paghahandog ng ating buhay sa Panginoon. Kasi kung nakatalaga ang buhay natin sa Diyos, hindi natin katatakutan na sakripisyo yung ating buhay alang-alang sa pananampalataya natin. Amin po ba? Diba? Kaya nga, ang mabuhay at ang mamatay na kay Kristo ay pakinabang. Amen. Kasi yung buhay na mayroon ka, hindi na iyo yan eh. Kay Lord na yan. Amen. Yung buhay mo ngayon, ang nagmamay-ari niyan ay si Lord. Diba? Kasi yung ating dating buhay, yung ating dating pagkatao ay naipako na kasama ni Lord. Sabi ni Pablo sa Galatians, I am crucified with Christ. With Christ. Amen? Ganon din ba tayo? We are crucified with Christ. Hindi lang si Kristo ang nakapako dun eh. Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, itinuturo ng Biblia, itinuturo ng Apostol Pablo na si Kristo'y nakapako, kasama ka dun. Kasama tayo sapagkat ang pagkapako niya ay dahilan sa ating mga pagkakasala. Hallelujah! Diba? So, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but Christ lives in me. Palakpakan natin si Lord. Amen? Galatians 2:20. Hallelujah. Ano sabi dyan? I have been crucified with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. Glory to God. Diba? Hallelujah. Hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Dapat mong ikonsidera at kilalanin na si Kristo na ang nabubuhay sa bawat sa pusa atin. Amen? Pag ganito ang ating kaisipan, pag ganito ang ating paniniwala, kapatid, mga minamahal, yung paglilingkod natin, ibang klase kay Lord. Amen? Pero kung hindi gayon at hindi ganito ang ating paniniwala, naglilingkod tayo, parang wala lang. Pwedeng hindi. Pwedeng paglingkod. Pwedeng hindi. Diba? At ginagawa yan ng marami mga tao na mayroon pong relihiyosong kaisipan. Pero
pag ganito ang ating paniniwala sa buhay natin, na ang ating dating pagkatao, yung dating ikaw, ay naipako ng kasama ni Kristo, yung buhay na mayroon ka ay hindi na sa iyo, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa sarili mo. Amen! Nevertheless I live, but Christ lives in me. The life I know, in the body I live by faith. Ano yan? In the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen. Gave Himself for me. Amen. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa akin. Kung si Kristo nga ibinigay ang sarili niya para sa iyo, hindi kaya natin kayang ibigay ang sarili natin para sa Kanya at para sa ating paglilingkod? At ang magbe-benefit nito, hindi naman ibang tao, tayo rin. Amin po ba? Ikaw din ang makikinabang. Hallelujah. Pag inalay mo ang buhay mo kay Lord, ikaw ang makikinabang. Amin po ba? So offer your bodies as a living sacrifice. Hallelujah. Di ba natin alam ang mga alagad ng ating Panginoon? Pasamantala dito po tayo magtatapos. Hindi naman madali ang kanilang buhay. Kaya nga pagiging Kristiyano hindi rin madali. Kapatid, hindi madali ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging alagad ng ating Panginoon, minsan nakikita lang natin doon sa mga kwadro, yung mga disipulo ni Kristo nung sila ay nandun sa Last Supper, di ba? Nakita tayo picture na gano'n. Nandun yung 12 alagad, nandun si Kristo sa isang hapag. Iniisip natin, ang ganda ng buhay nila. Bakit nakasama nila si Kristo? Kaya natin, yung isang bahagi ng buhay nila. Maganda ba? Anong uring kamatayan mayroon sila? Normal na kamatayan ba? Di wala tayong mabasa sa Bible na isa sa mga alagad ni Lord ay tumanda hanggang mamatay. Halos lahat sila namatay na para bagang wala sa panahon. Bakit? Sapagkat ang buhay nila ay nakatalaga kay Lord. Diba? Kaya, nang wala ng ating pong Panginoon at ang mga alagad na lamang, dumating ang matinding persecution sa kanila. Diba? Hallelujah. At ang marami sa kanila ay pinatay. No? Si Pedro, ang kanyang kamatayan, ipinako siyang patiwarik. Nandiyan pa kayo? Ang iba, ilan sa kanila ay tinalian, magkabilang paa at pinahira sa 2 kabayo. Ang ilan sa kanila nilagari at hinati ang katawan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, hindi madali ang buhay bilang tagasunod ng ating pong Panginoon. Pero walang pinakamasarap at pinakamasayang buhay kundi ang makilala at paglingkuran si Kristo. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Diba? Minsan ito isipin natin, nakakatakot, ano? Pero hindi. Hallelujah. Sabi nga ng Bible, huwag iyong katakutan ang pumapatay ng iyong katawan, na walang kapangyarihang pumatay ng iyong kaluluwa. Mas katakutan natin si Lord. Amen. Bakit? May kapangyarihan ang ating Panginoon na magparusa
sa ating kaluluwa doon sa impyerno. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, mahalaga ang ating mga buhay ay nakatalaga sa Diyos bilang isang buhay na handog. Diba? Pag gano'n ang ating panalangin, Lord, nandito ako. Inihahandog ko ang buhay ko sa iyo. Gagamitin tayo ng Diyos. Amen? Gusto ba natin yon? Amen. Na yung buhay natin ay magagamit ng atin pong Panginoon para maging pagpapala at magdala ng pag-asa, buhay sa mga tao. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal sa Bible, offer your bodies as a living sacrifice, holy. Amen. Banal. Hallelujah. Holy and pleasing to God. Hallelujah. Gusto ba natin yon? Na yung buhay natin ay malugod si Lord. Siyempre, pagka tayo po'y namumuhay ng maayos at sa katuwiran, palulugod si Lord sa buhay natin. Diba? Kalulugdan ka ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Pag ang buhay natin kalugod-lugod kay Lord, anytime, handa tayo sa ating pagharap sa Panginoon. Diba? Nakakatakot yung sa buhay natin. Alam natin, dami nating problema kay Lord. Alam natin na ang buhay natin hindi kaya-aya sa Panginoon. Diba? Yan yung nakakalungkot sa buhay ng tao. Na mawala lang tayo sa mundo na hindi natin alam pagdating ng panahon na pagharap natin sa Diyos. Siya yung maghahayag ng lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya nga, sikapin natin sa buhay natin na yung buhay natin ay maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Sabi nga, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoon. Tayo po'y pansamantayang tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Glory, glory to God. Kamusta ang buhay natin? Hallelujah. Kamusta po tayo? Ito'y panahon na ang Biblia ay nananawagan para sa mga anak ng Diyos. Sabi nga, bumangon tayo mula sa pagkatulog. Bumangon tayo mula sa mga patay. Ibig sabihin, gumising tayo. Gumising tayo. Sabi ng kata, gumising tayo, ipakita na tayo ay sa Diyos. Amen? Amen. Kailangan gumising tayo. Bumangon tayo. Hallelujah. At ipanalangin natin na yung buhay natin ay kalugdan ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, madali lang mag-perform ng mga bagay o ministry sa Panginoon. Hallelujah. Pero kung wala tayong malalim na kaugnayan sa Diyos, madali tayong ma-burn out, madali tayong malupaypay, madali tayong tumalikod kasi wala tayong personal at malalim na kaugnayan sa Panginoon.
Hallelujah. Kaya nga, mahalaga yung ating pong pagtatalaga ng ating buhay. Manaitas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Glory, glory to God. O, purihin ka dakilang Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, ngayon pong umaga, una tigit sa lahat, Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming po mga pagkukulang. Hallelujah. Lord, salamat sa iyo po mga salita. Salita at ang panawagan. Hallelujah. Malakas na panawagan ay handog namin ang aming mga buhay bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa inyo. Panginoon, ikaw lang ang nakakaalam ng aming kalagayan kung kami nga ba ay kalugod-lugod sa iyong harapan. Hallelujah. Lord, lahat ng aming mga kahinaan, lahat ng mga bagay na aming nagawa na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, kung mayroon man, Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso. At minsan pa, Panginoon, patawarin mo ang bawat isa po sa amin. Baguhin mo, Panginoon, ang aming kaisipan. Hallelujah. At ngayong umaga, dakilang Diyos, kalugdan mo ang buhay ng iyong mga anak. Lumalapit kami at dumudulog sa iyong masaganang habag at biyaya. Hallelujah. And Lord, umaasa po kami, Panginoon, na patuloy dakilang Diyos na ang mga bagong kaisipan at bagong bagay, hallelujah, ang siyang manatili sa aming mga puso, sa aming kaisipan, sa aming buhay, at upang kami ay makapamuhay na kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Lord God, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, hallelujah, nang sa gayon dakilang Diyos, hallelujah, magtagumpay kami, Panginoon, sa buhay namin bilang iyong mga anak. Lord, salamat. Tinataas ko po, Panginoon, ang lahat ay mga kapatiran na nandito. Nakataas ang kanilang mga kamay para po sa inyo, dakilang Diyos. Tanda ng kanilang pagsuko ng kanilang mga buhay sa inyo. Lord God, ngayong umaga, hawakan mo ang kanilang mga buhay. Hallelujah. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord God, dalangin namin ngayong umaga. Tulungan mo ang basa sa amin. Makapaglingkod kami ng tama. Hallelujah. And Lord, ngayong umaga, dakilang Diyos, makita mo, dakilang Ama, sa puso ng iyong mga anak, ang aming desire, dakilang Diyos. Hallelujah. Na kung saan, Panginoon, kami ay maglilingkod, dakilang Diyos. Halal na walang pag-alinlangan at ang buong buhay namin, Panginoon, ngayong umaga ay aming inihahandog sa inyo, itinatalaga para lamang sa inyo. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, maghari ka sa bawat isa ngayong umaga in the name of Jesus Christ. Nang sa gayon, Panginoon, makapaglingkod kami, Panginoon, ng ganap sa inyo. Hallelujah. At makita, Panginoon, ng mundo ang pagbabago na ginagawa mo sa puso at sa buhay ng bawat isa po, Panginoon, sa amin ngayong umaga. Lord, salamat sa biyaya mo. Salamat sa pagmamahal mo na walang kalakip na kondisyon, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, salamat sa iyo po mga salita.
patuloy, Panginoon, na ang salita mo ay maging buhay sa buhay namin. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na ma-restore ang kagalakan sa kaligtasan na aming natamo galing po sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat sambahayan ng iyong mga anak, ang bawat tatay, nanay, mga kabataang narito, ang mga bata, ingatan mo. Salamat, pagpalain mo ang gawain sa iglesyang ito, dakilang Diyos. Hallelujah, salamat. Maabot namin, Panginoon, ang marami mga tao, ang aming mga kapatiran din namin nakakasama, in the mighty name of Jesus. Sa iyong kapurihan at ang karangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ito ang aming panalangin. Amen and amen. Hallelujah! Magandang tanghali po sa bawat isa. Pero bago po tayo lumabas, mga kapatid, no? Mayroon pong isang kapatid